kasunduan para sa pagkakaroon ng aftercare at reintegration program para sa mga dating violent extremist offender na niligdaan ng Bureau of Corrections at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, halos 4,000 overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan ligtas nang nakauwi sa bansa. Yan at ibang balita pa sa Express Balita ni Jayco Cruz. Lumapag ang eroplanong may lulan na repatriated OFW sa NAIA Terminal 3 kahapon. Halos 3,000 at 900 ang naiuwing mga OFW at kanilang dependent sa ilalim na patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan. Tinitiyak pa rin na handa ang gobyerno kung sakaling lumala pa ang sitwasyon sa gitnang silangan. Paliwanag ng DMW na kailangan maging bukas sa paggamit ng chartered at commercial flights. Inaasahan pa rin na makakapagpauwi pa ng mga OFW sa mga susunod na linggo. Pinag-iingat ng Regional Highway Patrol Unit ang mga residente laban sa paglaganap ng motor vehicle scam sa rehiyon. Ilan sa mga ito ay ang Labas Casa Scheme, Assume Balance o Pasalo Scheme, Rent Tangay at Benta Bawi o Sangla Bawi. Nadakip naman nila ang isang individual mula sa mga grupong nagsasagawa ng scam. Pinapalalahanan ng kapulisan ng magiging alerto sa mga katransaksyon para hindi mabiktima. Arestado naman ang 2 individual na aktong nagbababa ng mga kargamento mula sa motorized bangka at nabigong makapagpakita ng mga legal na dokumento. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Customs sa Iligan City ang mga nasamsang kontrabando at naharap ngayon ng mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Nilagdaan ng Bureau of Corrections at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang isang kasunduan para magkaroon ng aftercare at reintegration program ang mga dating violent extremist offenders. Ang programa ay may psychosocial support, livelihood training at community reintegration na makatutulong sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Itinuturing ito ng pamahalaan na isang mahalagang hakbang para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng bansa. Jayco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.